Kailangan muna magpalamig. Nakakahalata na asawa ko eh. Paano nakakahalata? Yung pag-uwi ko lagi ng gabi. At saka nagrereklamo na siya sa ibinibigay kong sahod. Naubusan na nga ako ng dahilan eh. Bakit kasi hindi mo papayagang umuwi ang asawa at anak mo sa probinsya? Para libre na tayo. Dapat nga eh, uuwi na sila eh. Kaso biglang nagbago yung isip. Parang nasulsulan nung tiyahin niya eh. Yun ba yung nagpalaki sa asawa mo? Oo, yun nga. Hindi ko nga rin makasundo yung matandang yun. Kung makatingin eh, lagi na lang parang hinuhusgahan yung buong pagkatao ko eh. Kahit kailan talaga kontrabida yung tiyahin ng asawa mo na yan? Oo nga eh. Di bale, huwag ka mag-alala. Hindi na rin naman magtatagal yun sa mundo eh. Eh di ba sabi mo nga sa akin kahit 60 na malakas pa rin at walang iniindang sakit? Ibig sabihin, magtatagal pa buhay nun. Hindi naman nakaimik si Harold. Si Aiza naman ay bakas ang pagkainis sa mukha. Maya-maya, nagpaalam na rin si Harold sa babae. Ano yan? Ilang araw tayong hindi magkikita niyan. Baka abutin ng ilang linggo eh. Ha? Ganun katagal? Huwag kang mag-alala. Kahit hindi tayo magkikita eh, padadalan pa rin kita ng pera na panggastos. Oh, tingin mo sa akin, pera lang mahalaga? Alam ko naman na ako ang mahalaga. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Kapag naman nawala yung pagdududa ng asawa ko eh, madalas na naman yung pagkikita natin eh. Ayaw mo pa kasing hiwalayan eh. Alam mo naman na hindi ganun kadali yun. May mga anak kami. Ayokong lumaki sila na hindi buo ang pamilya namin. Alam mo naman na produkto rin ako ng broken family, di ba? Ayokong maranasan yun ng mga anak ko. Okay, naiintindihan kita. Hindi naman kita pipilitin na iwanan yung pamilya mo kung ayaw mo eh. Pero hanggang kailan tayo ganito? Eh kung talagang mahal mo ko, maintindihan mo yung sitwasyon ko. Mahal naman kita eh. Pero gusto ko rin naman na maging legal yung relasyon natin. Ayoko ng ganito na patago-tago yung pagkikita natin. Please naman, huwag ka munang makisabay sa problema ko, okay? Problema rin ba ang tingin mo sa akin? Siyempre hindi. Ang sa akin lang eh, wag muna natin pag-usapan yung gusto mong mangyari. Alam mo naman na dito lang ako nakakapag-relax eh. Okay, pasensya ka na. Pero sana dumating yung araw na mapag-uusapan din natin yung tungkol sa atin ha. Kung ano ba yung plano mo sa akin, sa relasyon natin. Naging mailap naman ang mga mata ni Harold. Hindi siya makatingin ng diretso sa dalaga. Napapabuntong hininga na lang si Aiza nang walang makuhang sagot sa lalaki. Ano, aalis ka na ba? Gusto mo bang ipaganda mo na kita na makakain? Hindi na. Sa bahay na lang ako kakain. Gusto ko ring makasabay sa hapunan yung mga bata eh. Matagal ko na kasing hindi sila nakakasalo dahil sa madalas kong pag-uwi ng gabi na. Okay, sige. Ihatid na kita hanggang sa may gate. Sabay na silang lumabas ng bahay hanggang makarating sa may gate. Umalik pa si Harold sa kanya bago umalis. Mabigat naman na isinara ni Aiza ang gate at saka pumasok na sa loob ng bahay. Dati siyang nangungupahan sa maliit na apartment kasama ng dating katrabaho. Pero nang makilala niya si Harold, itinira siya sa apartment na yon at ito ang nagbabayad sa buwan ng renta at maging sa tubig at kuryente. Siya naman mas pinili na umalis na sa dating trabaho para makaiwas sa tsismis. Sa iisang kumpanya lang kasi sila dati pumapasok ni Harold. Maghanap na lang kaya ako ng trabaho ulit. Hindi ko na lang ipapaalam kay Harold. Kesa naman na maghintay lang ako sa kanya dito. Tsaka habang tumatagal,
palitan ng palitang ibinibigay niya sa akin eh. Halos sumasapat na lang sa gastusin dito sa bahay. Wala na akong mabili para sa mga gusto kong bilhin. Tama. Maghahanap na lang ako ng trabaho. Sumilay sa kanyang labi ang sangiti sa naisip na plano. Kinabukasan, maagang gumising si Aiza. Habang nagkakape, tinawagan niya ang mga dating katrabaho. Tinanong niya ang mga yon kung may alam na maaring pasukan. Iisa lang ang sagot nila. Tatawagan siya oras na may bakante. Dahil sa pagkainip, minabuti niyang pumunta na lang sa mall na malapit sa tinitirhan niya. Kesa isipin lang niya ng isipin ang kalagayan nila ni Harold. Habang nakaupo sa harap ng food court, nakatungo siya habang nagsi-cellphone. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang may umupo sa tabi niya. Sisitahin na sana niya ito nang matigilan nang mapagsino ang nakangising lalaki sa kanya. Ikaw? Anong kailangan mo? Bakit nandito ka? Hey, isa-isa lang yung tanong. Huwag kang tumawa, no? Wala naman nakakatawa. Hanggang ngayon ba'y mainit pa rin ang dugo mo sa akin? Akala ko pa naman matutuwa ka kapag nagkita tayo. Sino ba matutuwa sa'yo, ha? Tsaka na nga. Oo, teka. Huwag ka munang umalis. Ngayon lang tayo nagkita lalayasan mo pa ako. Huminga muna ng malalim si Aiza bago muling umupo. Iwinaksi rin niya ang kamay ng lalaki na nun lang niya napansin na nakahawak sa kanya. Ano kasi kailangan mo? Sabihin mo na, kailangan ko na rin umalis, no? Ba't nagmamadali kang umuwi? Meron bang naghihintay sa pag-uwi mo? Ha? Oo. Meron nang naghihintay sa akin. Talaga? Nahuli na pala ako? Sasabi mo? Ang totoo matagal na kitang hinahanap Oh, bakit naman? May atraso ba ako sa'yo para hanapin mo? Wala kang atraso sa akin. Ako nga yung malaki yung kasalanan sa iyo Kung ang tinutukoy mo yung nangyari dati, kalimutan mo na yon. Kinalimutan ko na nga Huwag mo nang ipaalala. Ibig ko bang sabihin pinapatawad mo na ako? Hindi umimik si Aiza. Nanatili lang siyang nakatitig sa kaharap. Parang bigla kasi siyang naguluhan. Kinapa niya sa kanyang dibdib kung napatawad na ba niya ang lalaki sa ginawa nito sa kanya dati. Pasensya na ha. Kailangan ko na talagang umalis. Oo, teka. Huwag ka munang umalis. Mag-usap muna tayo. Sinabi ko naman sa'yo di ba na kailangan ko nang umalis? May gagawin pa kasi ako Nagmamadali ng tumayo si Aiza at walang lingon-lingon na umalis. Malayo na ang nalalakad niya nang bigla siyang lumingon. Nakatayo pa rin si Dexter at nakasunod ang tingin sa kanya. Lalo pa niyang binilisan ang paglalakad hanggang makauwi na siya sa inuupahang apartment. Ilang araw nang hindi tumatawag si Harold kay Aiza. Hindi naman niya magawang tawagan ng lalaki sa takot na baka asawa nito ang makasagot. Mababaliw ako kung parating ganito na lang. Maghihintay kung kailan niya tatawagan. Alam ko naman kung saan ako lulugar pero hanggang kailan? Kailangan ko na talagang maghanap ng trabaho. Dahil sa nararamdamang bigat ng kalooban, hindi na napigilan pa ni Aiza na pangilidan ng luha ang kanyang mga mata. Magdamag din siyang hindi nakatulog sa kakaisip sa sitwasyong kinasusuungan. Okay, hindi ako papayag na ganituin lang niya ako. Ang laki ng sakripisyo ko sa kanya tapos mas binibigyan pa niya ng halaga yung pamilya niya. Pwes, makikita niya kung sino ako. Hindi ako papayag na baliwalain lang niya, no? Kinabukasan, maagang gumayak si Aiza. Nagsuot siya ng pinakaseksing bestida na isinusuot lang niya tuwing lumalabas sila ni Harold.
Todo makeup rin siya at mamahaling pabango rin na bigay ng lalaki ang kanyang pinangwisik sa katawan. Umaapaw sa kaseksihan at pabango ang aura niya nang umalis. Nagulat pa si Harold nang makita siya sa labas ng gate ng mga ito. Binalot din ng matinding takot ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Di ba nag-usap na tayo? Namimiss na kasi kita eh. Ilang araw na tayo hindi nakikita. Mabuti pa, umalis ka na. Baka biglang lumabas yung asawa ko, mahuli pa tayo eh. Ako na lang ang pupunta sa apartment mo, okay? Pinagtatabuyan mo na ba ako? Kararating ko lang ah. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. Umalis ka na. Eh kung ayaw ko? Kung hindi ka pa aalis, puputulin ko na yung perang binibigay ko sa'yo. Napatda naman si Aiza sa narinig na pagbabanta ng lalaki sa kanya. Sandali siyang napatulala at pilit nilalabanan ang nararamdaman. Talaga bang gagawin mo yan? Pagkatapos ng lahat? Kasalanan mo naman eh. Basta ka nalang pumunta dito. Kung kasapin ko kaya yung asawa mo ngayon, anong gagawin mo? Akala mo kung sino kang matapang ah. Isa't kalahati ka rin namang duwag. Huwag mo kong takutin na babae ka ha. Nandito ka sa pamamahay ko. Huwag mo kong astahan ng ganyan. O ano ngayon? Ito pa mapapala ko ha? Pagkatapos ng lahat? Makinig ka sa akin ha. Huwag tayong mag-away dito. Pupuntahan na lang kita. Promise yan. Pwede ka naman pala magsalita ng mahinahon eh. Pasensya ka na mahal. Sige na, nakikiusap ako. Umalis ka na, okay? Okay, sige. Aalis na ako. Siguraduhin mo lang na pupunta ka sa bahay, ha? Mabilis na tumango si Harold. Paalis na si Aiza nang marinig nila ang pagtawag ng asawa nito. Natataranta naman na halos ipagtulakan na ni Harold ang dalaga. At saka nito isinara ang gate. Si Aiza naman ay nanlulumong lumakad palayo. Sa lalim ng iniisip, hindi na niya namalaya na nakasunod pala sa kanya si Dexter. Bigla na lang humarang sa daraanan niya ang lalaki. Naman? Sinusundan mo ba ako ha? Hindi ah. May pinuntahan lang ako dito na malapit. Tapos nakita nga kita na tulalang naglalakad. Ang ganda mo ngayon ha. Pero bakit nakasimangot ka? Huwag mong sabihin na hindi ka sinipot ng kadate mo. Parang ganun na nga. Baka gusto mo tayo na lang ang lumabas. Sa tingin mo papayag ako ha? Biro lang naman yon. Ano, uwi ka na ba? Gusto mo ihatid na lang kita sa inyo? Pwede bang tantanan mo na lang ako? Lalo mo lang sinisira ang araw ko eh. Oo. Mukhang galit ka pa rin sa akin dahil sa nagawa ko nun. Oo, tama ka. Galit pa rin ako hanggang ngayon sa'yo. Ano, masaya ka na? Hindi ko naman sinasadya yung nangyari nun eh. Hindi ko rin naman gusto yung nangyari. Tapos na yon. Huwag mo nang ungkatin pa. Hahakbang na sana si Aiza nang pigilan siya ng lalaki. Sandaling nagkatitigan sila bago iniiwas ng dalaga ang paningin. Yaman mo na sana makabawi sa'yo. Kahit anong gawin ko, mapatawad mo lang ako. Talaga lang ha? Pwes, layuan mo na ako. Ayaw na kita makita kahit kailan no? Pagkasabi ng mga katagang yon, mabilis nang lumayo si Aiza sa lugar na yon. Pagdating sa tinutuluyang apartment, bumuhos muli ang mga luha niya. Ilang araw din siyang nagkulong at walang ginawa kundi lunurin ang sarili sa alak. Para siyang batang walang tigil sa pag-iyak. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamiserable ang kalagayan. Kinabukasan, kahit parang minamartilyo ang ulo, pinilit niya pa rin bumangon. Desidido na siyang maghanap ng trabaho. Swerte naman na natanggap siya sa isang hotel resort bilang receptionist dahil sa rekomendasyon ng isang kaibigan. Isang linggo na siyang nagtatrabaho doon nang biglang sumulpot si Harold sa tinutuluyan. Oh,
Buhay ka pa pala. Mahal, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw. Nagka-problema kasi sa bahay eh. Kaya kinalimutan mo na ako. Hindi naman sa ganun. Teka nga lang. Saan ka nga pala nagpunta? Kanina pa ako naghihintay sa iyo eh. Ba't ganyan ang ayos mo? Galing ako sa trabaho. Trabaho? Di ba nag-usap na tayo na hindi ka na magtatrabaho? Sa tingin mo, kung hindi ako magtatrabaho, saan ako kukuha ng panggastos ko? Bayad dito sa apartment, sa ilaw, tubig, pagkain ko pa. Ikaw tong basta ka nalang hindi nagparamdam ng ilang linggo? Sorry na mahal. Hindi ko naman ginusto na hindi ka mapuntahan dito eh. Sabi ko nga nagka-problema sa bahay. Sige na, huwag ka mag-alala. Babawi ako sa'yo. Tingnan mo, may mga dala nga ako para sa'yo eh. Inakay ni Harold ang dalaga papunta sa kusina. Naroon ang mga pinamili nito para sa dalaga. Naglabas din ito ng lilibuhing papel at iniabot ito sa kanya. Hindi na napigilan ni Aiza ang ngiti sa labi. Batid agad ni Harold na bati na sila nito. Habang naghahapunan, panay ang kanilang kwentuhan. Naayos mo na ba yung problemang sinasabi mo? Ha? Oo, okay na. Wala na yung tiyahin ng asawa ko sa bahay eh. Wala na magsusulsul sa asawa ko. Yung matanda lang naman ang problema ko eh. Pakiramdam ko kasi, laging binabantayan yung galaw ko. Lagi pang nakasumbong sa asawa ko. Mabuti naman. Di, madalas ka nang pupunta dito. Oo naman. Basta huwag ka nang babalik sa trabaho mo ha. Gusto ko dito ka lang. Hintayin mo lang ako at bahala na ako sa lahat. Isayang naman yung trabaho ko. Ang laki pa naman ng sahod. Huwag ka na nga manghinayang sa kita mo. Kaya ko namang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo eh. Sinang ayunan na lang ni Aiza ang lalaki. Tsak naman kasing hindi siya mananalo dito kung makikipagtalo pa siya. Nang sumunod na araw, madalas ngang dumalaw sa kanya si Harold. Pagkagaling sa trabaho, sa inuupahang apartment na niya ito tumuloy. Baka naman makahalata na naman yung asawa mo ah. Lagi ka na lang nandito eh. Di yun. Abala yun sa pag-aasikaso sa mga anak namin. Tsaka, lagi kong dinadahilan na overtime ako sa trabaho. Buti naniniwala naman siya sa'yo. Kahit hindi pa siya maniwala, wala na siya magagawa pa, no? Yumakap ng maigpit sa kanya si Harold. Ang kanilang lambingan ay nauwi sa mainit na tagpo. Nang mga sumunod na araw, nagpaalam si Harold na hindi makakapunta sa kanya dahil masama ang pakiramdam. Hindi rin umano ito makakapasok sa trabaho. Habang nagwawalis nga sa tapat ng inuupahang apartment, bigla na lang sumulpot si Dexter sa kanyang harapan. Oh, man, huwag mo sabihin na may pinuntahan ka na naman malapit dito sa amin. Ang totoo niyan ikaw talaga ang sadya ko. Ilang araw na kitang minamatyagan eh. Di lang ako makalapit dahil sa lalaking yon. Ganun ba? Gusto mo bang tumawag ako ng pulis ha? Di sige. Para mabuking ka ng misis ng jowa mo. Sa tingin mo sino ang mas nakakaya? Ako, kaya ko mag-alibay na may pinuntahan lang akong kaibigang malapit dito. Ikaw, anong ikakatwiran mo sa pakikiapid sa asawa ng iba, ha? Kasi kailangan mo. Bakit ayaw mo akong tantanan? Gusto mo bang patawarin kita sa ginawa mong panloloko noon? O sige, pinapatawad na kita. Siguro tatantanan mo na ako, no? Hindi lang yun ang gusto ko. Ano pa? Gusto ko makipagbalikan ka rin sa akin. Ano? Napapaliw ka na ba? May asawa ka ng tao, no? Ano? Pamilyado rin naman yung karelasyon mo ha. Tigilan mo na yung kalokohan mo, no? Hindi ako nakikipagrelasyon ulit sa'yo. Kung tutuusin kasalanan mo rin naman Kung di mo ako niloko noon, di sana hindi ako masasadlak sa ganitong sitwasyon. Kaya nga gusto kong bumawi sa'yo Ikaw talaga mahal ko hindi yung babaeng pinakasalan ko.
Niloko rin niya ako eh. Sabi niya nabuntis ko siya. Yung pala hindi naman. Maniwala ka. Natakot lang talaga ako noon. Pero ikaw talaga yung mahal ko. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo, ha? Hindi na, no? Akmang papasok na ng loob ng bahay si Aiza nang maagap na humarang sa kanyang daraanan si Harold. Mag-usap muna tayo. Ayoko nga pakipag-usap sa'yo. Matagal na tayong tapos. Kaya pwede ba umalis ka na? Huwag mo parang sa dinaraanan ko. Hindi. Kapag hindi ka pumayag na makipag-usap, sasabihin ko sa misis ni Harold ang tungkol sa relasyon ninyo. Kapal ng mukha mo para pagbantaan ako? Sige, gawin mo. Akala mo naman agad yung maniniwala sa'yo? Paano ko sabihin kung may ebidensya ako? Sa tingin mo kaya hindi siya maniniwala sa akin kapag pinakita ko to sa kanya? Yung mga picture nyo ng asawa niya habang magkasama kayo? Napipi naman bigla si Aiza. Dama rin niya ang panlalamig ng katawan. Hindi rin humihiwalay ang tingin niya sa hawak na cellphone ng lalaki. Parang gustong magdilim ng kanyang paningin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Maawa ka. Bakit hindi? Simula na magkita ulit tayo, wala ka nang ginawa kundi pagsupladahan ako eh. Para naman tayong walang pinagsamahan yan eh. Patawarin mo na ako. Kaya lang naman ako ganun sa'yo dahil sa galit ko sa ginawa mo sa akin nun eh. Kaya nga di ba sabi ko sa'yo, gusto kong bumawi. Marahang napatango-tango si Aiza. Nanginginig din ang kanyang labi sa matinding takot na nararamdaman. Bago umalis si Dexter ay nagkaroon sila ng kasunduan. 2 linggo rin hindi nagpakita si Harold sa kanya pero lagi itong tumatawag at nagpapadala rin ito ng pera para sa gastusin niya. Sinong kausap mo? Wala. Kaibigan ko lang, nangungumusta lang. Ilang araw na kaming hindi nakikita eh. Ganun ba? Pwede ka namang makipagkita sa mga kaibigan mo eh. Di rin kita pagbabawalan kung gusto mong gumimik kasama sila. Salamat. Minsan nga naiinip na nga rin ako dito sa bahay eh. Kung gusto mong pumunta ng mall, magsabi ka lang ha. Bibigyan kita ng pera para mabili mo yung mga gusto mo. Tamang-tama. Ang daming pang kulang dito sa bahay. Kailangan ko pang bumili ng mga bagong gamit eh. Huwag kang mag-alala. Makukumpleto mo rin yung mga gamit natin. Gumanti ng matamis ng ngiti si Aiza sa lalaki. May ilang araw na simula nang lumipat ng ibang bahay si Aiza. Pumayag na rin siya sa kagustuhan ni Dexter na ibahay nito at magkaroon sila ng relasyon sa kabila ng pamilyado na rin nito. Nung una, nag-aalangan pa si Aiza. Sa huli ay pumayag na rin siya. Lahat kasi ng mga bagay na gusto niya ay mabilis pa sa 4:00 kung ibigay sa kanya ni Dexter. Para din siyang reyna kung pagsilbihan nito. Siya nga pala. Hindi ka ba sinubukan tawagan ni Harold? Ha? Hindi eh. Ganun naman yon. Biglang lilitaw kung kailan niya gusto. Tsak na magugulat yung kapag nalaman niyang wala ka na doon sa inuupahan mong apartment. Wala na akong pakialam kung ano man ang magiging reaksyon niya ano. Ang mahalaga naman ikaw yung pinili ko. Tama lang yung naging desisyon mo. At titiyakin ko sa iyo na hindi ka magsisisi. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Abot tenga naman ang naging ngiti ni Aiza sa mga pangako ng lalaki sa kanya. Kinahapunan, umalis na rin si Dexter. Katulad kasi ni Harold ay pamilyadong tao na rin ito at may isang anak na sa kasalukuyan. Dati silang magnobyo nito. Pero dahil sa kababayaan nito, nabuntis nito ang kababata na siyang dahilan para mapilitan itong pakasalan. Sa kabila na siya ang mahal ng lalaki, kaya ganun na lang ang galit niya rito. Pero lahat ng yun ay natunaw na parang yelo. Ito ang buhay na pinapangarap ko. Maraming pera, nakakain ko lahat ng gusto ko, at higit sa lahat, hindi ko na kailangang magtrabaho pa. Lahat na bibili ko ng dahil kay Dexter.
Napuno ang 4 na sulok ng silid na yon ng matinis na halakhak ni Aiza habang nakahiga sa malambot na kama. Kinabukasan, nagpunta ng grocery store si Aiza. Hindi niya akalain na makikita sila doon ni Harold. Biglang bumangon ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang galit ang lalaki. Harold, anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang layo naman nata ng narating mo Ilang araw na akong pabalik-balik doon sa inuupahan mo. Umaasa pa rin akong babalik ka. Kahit merong nagsabi sa akin na lumipat ka na daw ng bahay. Pabayaan mo na lang ako. Yan lang sasabihin mo? Hindi ka man lang magpapaliwanag? Gusto ko nang tapusin ang relasyon natin Bakit? May bago ka na ba? Meron ka na bang ipinagpalit sa akin? Wala. Nakakapagod na kasi ang sitwasyon natin At saka, wala namang mangyayari sa relasyon natin. Kaya mabuti pang tapusin na lang natin to. Alam kong may iba ka pang dahilan. Kaya magtapat ka na. Wala nga sabi Huwag ka na mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Pinagtitinginan na nila tayo Wala akong pakialam. Basta mag-usap muna tayo. Ayoko nga. Mabuti pang umuwi ka na. Doon sa asawa mo. Halos tumakbo na si Aiza palayo sa lalaki. Hinabol pa siya nito. Mabuti na lang ay agad siyang nakatawid sa kabilang kalsada bago sunod-sunod na dumaan ang mga sasakyan. Kaya hindi na siya nasundan nito. Pagdating sa bagong bahay, tagaktak ang pawis sa kanyang noo at habol din ang kanyang paghinga. Agad siyang kumuha ng maiinom. Ilang minuto rin bago bumalik sa normal ang tibok ng puso niya. Ano niya ba ako natuntun? Hindi ako naniniwala na aksidente lang yung pagkikita namin. Sumilip pa sa may bintana si Aiza. Baka kasi nasundan siya nito. Nakahinga naman siya na maluwag nang matiyak na hindi siya nito nasundan. Nang sumunod na araw, bisita naman niya si Dexter. Marami itong dalang regalo sa kanya kaya naman halos maglulumundag na naman ang puso niya sa tuwa. Noon pa ay galante na ang lalaki sa kanya. Pero mas naging galante ito sa kanya ngayon dahil sa may magandang trabaho ito. Baka naman masanay ako niyan lagi ka may dala. Ayos lang. Basta para sa mahal ko. Siya nga pala. Hindi ba nakakalata sa iyo yung asawa mo? Hindi naman. Masyado kasi yung abala sa pag-aalaga ng anak namin May diferensya pala sa matresyon. Kaya posible na hindi na siya mabuntis. Talaga? Baka karma na rin yun sa kanya dahil sa ginawa niyang pang-aagaw niya sa iyo sa akin noon. Siguro nga. Wag na nga natin siyang pag-usapan pa. Ayokong masira yung araw natin pareho, no? Gumanti ng matamis ng ngiti si Aiza sa lalaki. Si Dexter naman ay mahigpit na niyakap ang babaeng pinakamamahal. Ilang sandali pa ay humiwalay muna ang dalaga sa lalaki para magtungo sa kusina. Huwag ka muna nga alis Ipagluluto kita ng paborito mong merienda. Sige ba? Namiss ko na nga yung luto mo Baka kapag lagi mo akong ipagluluto baka tumaba ako niyan. Hindi kasi marunong magluto yung asawa ko Ultimo pritong itlog, laging sunog. Grabe naman yon. Hindi naman pala siya marunong magluto Bakit pinikot ka niya? Palibhasa kasi, solong anak ng mga magulang kaya laki sa layaw. Pati paglilinis ng bahay, hindi marunong. Ay, kasalanan mo rin yan kung bakit nasa ganyan kang kalagayan. Alam ko naman yun. Kaya nga, sobra na akong nagsisisi. Ikaw talaga ang mahal ko At mamahalin habang buhay. Oo, talaga? Kaya mo bang iwan ng asawa at anak mo para sa akin? Oo naman Lahat gagawin ko, makasama ka lang. Kung kinakailangan kong iwan sila, gagawin ko yun para sa'yo. Napatitig si Aiza sa lalaki.
Parang hindi niya kasi mapaniwalaan na gagawin nito yun para sa kanya. Ay nako, mabuti pa tulungan mo na lang ako maghiwa ng mga Ricardo. Lumapit naman si Dexter sa kanya at kumuha ng isa pang kutsilyo. Sinimulan na rin ito ang pagbabalat ng sibuyas. Panaka-naka itong sumusulyap sa kanya na napapabuntong hininga pa. Di ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala naman ako na lahat ay gagawin mo para sa akin. Pero hindi ko alam kung talagang kaya mong iwan ang pamilya mo para sa akin. Gagawin ko talaga yun, no? Sabihin mo lang. Magpapakalayo tayo. Titira tayo sa ibang lugar kung saan walang makakakilala sa atin. Ramdam ni Aiza matinding pagmamahal ng lalaki sa kanya. Alam niya na madali na lang niya itong mapapasunod sa lahat ng gusto niya. O sige, planuin natin maigi yan. Hindi naman kasi basta-basta yung sinasabi mo eh. Alalahanin mo, masyado pang bata ang anak ninyo. Oo. Hindi ko naman kakalimutan yung pagiging ama ko sa anak namin eh. Hindi ko na lang kasi gusto na magkasama kami sa iisang bubong. Pagkatapos, binago na nila ang kanilang usapan. Tungkol naman sa kanilang mga sarili. Bago umalis si Dexter, marami itong ibinilin sa kanya. Araw-araw din tumatawag sa kanya si Dexter para kumustahin siya. Ramdam niya ang pagkahumaling nito sa kanya na labis niyang ikinatutuwa. Nang hapong yon, nagpasabi si Dexter na dadaan muna sa bahay niya bago umuwi. Bagya pa siyang nagulat na makarinig ng sunod-sunod na katok sa may pintuan. Nagtataka naman na lumapit siya doon. Napasulyap pa siya sa orasan sa may dingding. Lalong nangunot ang kanyang noo dahil masyado pang maaga para sa pagdating ni Dexter. Huli na para isara muli ang dahon ng pinto. Nakatayo sa harapan niya si Harold. Ano mong nalaman ng bahay ko? Sa tingin mo habang buhay mo ako mapagtataguan, ha? Sabi na nga ba eh, may bago ka ng lalaki. E ano ngayon? Kasalanan mo rin naman eh kung bakit ako naghanap ng iba. Bigla namang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Harold. Nangingilid din ng luha ang mga mata nito. Huwag mo naman akong iwan, mahal. Patawarin mo na ako kung marami akong pagkukulang sa'yo. Alam ko, mahal mo pa rin ako, di ba? Ang pamilya mo na lang yung intindihin mo. Kalimutan mo na ako. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya na mawala ka sa akin. Pakiusap. Bumalik ka naman sa akin, oh. Hindi ka ba marunong umintindi? Matagal na tayong nagsasama. Hindi mo man lang ba yung pinahahalagahan? Ayusin niyo na lang ang pagsasama niyo ng asawa mo bago pa tuluyang masira. Masira? Bakit? Dahil may iba ka ng pamilyang sisirain? Napaka-hipokrita mo naman! Isang nakabibinging sampal ang pinadapo ni Aiza sa kanyang pisngi. Pareho silang natigilan pagkatapos. Sandaling nagdaan sa kanila ang katahimikan bago dahan-dahang hinaplos ni Harold ang nasaktang pisngi. Mabuti pa umalis ka na bago dumating. Ano? Bago dumating ang bago mong lalaki, ha? Oo! Bago pa dumating si Dexter. Walang-wala ka naman sa kanya eh. Siya, lahat ng gusto ko ay binibigay niya. Kahit hindi ko nga hilingin eh. Binibigay niya na kagad. Eh ikaw, kulang pa sa pamilya mo. Yang kakarampot na kita mo. Abot, kaya ba nagawa mong ipagpalit ako sa kanya? Ha? Dahil sa mas mapera siya? Kaya ko namang ibigay ang lahat ng gusto mo, ah. Talaga lang ah. Pwede ba? Umalis ka na lang? Baka kung ano pang gawin sa'yo ni Dexter eh kapag naabutan ka niya dito. Mabuti nga magpang-abot kami dito. Para makapag-usap kami ng lalaki sa lalaki. Hindi ako papayag na basta mo na lang akong ipagpapalit ng ganon. Hindi kita basta isusuko, no? Napapahinga na lang ng malalim si Aiza. Bakas din sa kanya ang labis na pag-aalala. Patingin-tingin din siya sa labas. Nakikiusap naman ako sa'yo. Huwag ka na magulo dito. Isipin mo naman ako kung talagang mahal mo ko.
Hindi mo ko bibigyan ng kahiyan sa mga kapitbahay ko. Kaya nga gusto kong makaharap ang lalaking yun eh. Dahil wala akong balak na isuko ka sa kanya. Ganun kita kamahal. At patutunayan ko yun sa'yo. Dahil tabi-tabi lang ang mga bahay doon at dahil na rin sa may kalakasan ng kanilang pag-uusap, nakakakuha na sila ng atensyon sa mga ito. Nahihiya? Pinagtitinginan na tayo ng mga kapitbahay ko. Wala akong pakialam. Ba't ko iintindi nang iisipin nila? Parang gusto nang maiyak ni Aiza ng mga sandaling yon. Dala ng bugso ng damdamin, ipinagtutulakan na niya paalis ang lalaki. Ngunit hindi man lang ito natinag sa kinatatayuan nito. Alis ka na sabi. Wala na akong nikatiting na pagmamahal sa'yo. Hindi ako naniniwala. Akmang magsasalita pa sana si Aiza nang manlaki ang mga mata. Palapit kasi sa kanila si Dexter. Madilim ang anyo nito habang nakatingin kay Harold. Bago pa makahuma si Harold, binigwasan na ito ng suntok ng bagong dating na lalaki. Nahintatakutan naman na napasigaw na lang si Aiza habang tutop ang sariling bibig. Gumanti naman ng suntok si Harold kay Dexter. Nagpambuno ang dalawa. Walang gustong magpatalo sa mga ito. Humingi na ng tulong si Aiza sa mga nakikiusyosong kapitbahay. Agad namang pinaghiwalay ang dalawa na patuloy sa pagbabatuhan ng matatalim na tingin. Hayop ka! Wala ka na bang makuha ang babae, ha? Pati pag-aari ng iba ay naagaw mo? Una kami nagkakilala ni Aiza, no? Bago ka pa dumating sa buhay niya. Kaya wala kang karapatan sa kanya. Eh ano kung nauna mo siyang nakilala? Matagal na yon. Di ba pinagpalit mo nga siya sa iba? Ang kapal ng mukha mo para balikan mo pa siya? Para sa kaalaman mo, ako na ang mahal ni Aiza ngayon. Kaya tantanan mo na siya. Hindi ko siya ipapaubaya sa'yo, no? Lahat gagawin ko para makabawi sa kanya. Ikaw ang tumigil na sa paghahabol sa kanya. Alagaan mo na lang ang pamilya mo. Hayaan mo na kami. Sa palitan ng mga salita ng dalawa, nabunyag tuloy sa mga taong nakapaligid na pareho na silang pamilyado. Puro mga nanghuhusgang mga mata ang natuon kay Aiza na nanatiling tahimik sa isang tabi. Dahil hindi pa rin nagpapaawat ang dalawa, napilitan na ang mga kapitbahay ni Aiza na tumawag ng mga barangay tanod para maawat ang pag-aaway ng dalawa. Huminto naman ang mga ito at halos magkapanabayan na umalis. Simula noon, parati na lang nakakarinig si Aiza ng mga pasaring sa kanya. Katulad ng kabit, makating babae, parang mauubusan ng lalaki, maging ang pagiging mukhang pera. Minsan, hindi na nakapagpigil si Aiza sa mga naririnig sa mga tsismosang kapitbahay. Sinagot na niya ang mga ito. Oo na, kabit na ako. Naninira ako ng isang masayang pamilya. Ano, masaya na kayo? Salot na ako? At least ako, hindi katulad niyong mga tsismosang walang magawa dahil puro inggit ang nasa katawan. Di ba totoo? Palibasa kasi kayo, wala man lang makagusto. Umani naman na matatalim na sulyap si Aiza mula sa kanila. Pero tinitigan din niya ang mga iyon ng masamang tingin bago pumasok sa loob ng bahay. Mga puwisit, buti nga sa inyo, natikman niyo ang makamandag kong dila. Hindi ako papayag na ganyan ninyo lang ako, no? Kinabukasan, maaga pa lang ay bisita na niya si Harold. Halata rito ang hindi pagkatulog ng ilang araw. Magulo rin ang buhok nito at parang ilang araw nang hindi nagpapalit ng damit. Nagulat na lang si Aiza nang bigla itong lumuhod at yumakap sa kanyang binti. Hindi ko kayang mawala ka. Huwag mo kong iwan, mahal. Lahat gagawin ko basta huwag mo lang akong iwanan. Bitiwan mo nga ako. Ano ka ba? Hindi ka pa nakontento sa ginawa mong pang-iiskandalo? Hayan, alam na ng buong mundo na isa akong dating kabit. Ano, masaya ka na? Pwede naman tayong maghanap ng ibang bahay. Yung walang makakakilala sa atin. Paano pamilya mo? Sige nga.
Ikaw na rin ang may sabi dati na hindi mo sila pwedeng iwan. Napilitan ng tumayo si Harold habang pinupunasan nito ang mga nagkalat na luha sa pisngi. Hindi naman natiis na paikutin ni Aiza ang mga mata. Napagtanto ko kasi ngayon na mas mahalaga ka sa akin kaysa sa pamilya ko. Hindi ko kayang mawala ka. Handa ko silang iwan para sa'yo. Basta makipagbalikan ka lang sa akin. Hindi tayo maaring magsama hanggat nariyan ang pamilya mo. Naintindihan mo ba ako, ha? Kaya mabuti pang umalis ka na. Hindi ako sasama sa'yo. Iwan ko nga sila para sa'yo eh. Magpapakalayo-layo tayo. Pagkatapos ano? Parang nakikinikilit ako na ng magiging buhay ko sa'yo kapag sumama ako sa'yo. Baka mamaya dumating ang panahon na pagtatanim na lang ng kamote ang gagawin natin para lang mabuhay. Ayoko ng ganung buhay, no? Hindi yun ang pinangarap ko. Ayoko na ulit maghirap. Hindi mangyayari. Pangako yan. Gagawa ko ng paraan para magkapera tayo. Tapos, lalayo tayo. Nasundan na lang ni Aiza ng tingin ang papaalis na lalaki. Tingin ba niya rito ay parang nawawala na sa sarili? Sa ganda ko ba naman to? Kahit sino mawawala sa sariling katinoan. Ay, sana naman ay wag na siyang bumalik pa. Oo, minahal ko siya pero mas maganda ang buhay na pwedeng ibigay sa akin ni Dexter. Sorry ka na lang. Wala nang pag-asa na makipagbalikan pa ako sa iyo, no? Nang sumunod na araw, naging bisita naman niya ay si Dexter. Katulad ng dati, marami itong dalang regalo para sa kanya. Pasensya ka na kung kailangan ko pumunta dito ha. Okay lang, no? Sino ba naman ako para magreklamo kung kailan ka pupunta dito? Alam ko nagtatampo ka. Pero sana maunawaan mo rin yung sitwasyon ko ha. Kailangan ko rin kasing magpalamig eh. Mula nga nung nangyari yung iskandalo dito sa bahay hindi na ako lumalabas ng bahay. Baka mapaaway lang ako eh. Siya nga pala. Nagpapahanap ulit ako ng bahay sa kaibigan ko. Sa tingin ko mas mabuti na yung umalis ka na lang rito. Talaga? Ibig sabihin, hindi ko na kailangan tiisin yung mga parinig ng mga kapitbahay kong tsismosa? Oo. Alam ko na kasing mangyayari to eh. Kaya naisip ko na ilipat na lang kita ng ibang bahay. Siguro yung medyo malayo sa karamihan yung titirhan natin bahay. Kahit saan pa. Basta ang malaga makaalis na ako dito. Kitang-kita sa mukha ni Aiza ang kakaibang saya sa planong yon ng lalaki. Lingid sa kanila mula sa bukas na bintana ng bahay, tanaw sila ni Harold na matindi ang panibugong nararamdaman sa dibdib ng mga oras na yon. Halos madurog na ang kamao nito sa matinding pagkakakuyom. Akin ka lang, Aiza. Hindi ako papayag na maagaw ka sa akin ng lalaking yan. Hintayin mo lang ako. Gagawa ko ng paraan para mailayo na kita. Patuloy na lumipas ang mga araw at linggo. Hindi pa rin nakakahanap ng bagong malilipatan si Aiza. Kaya wala siyang mapagpilian kundi ang pagtiisan ang mga kapitbahay niya. Mabuti na lang, hindi na ulit nagpakita sa kanya si Harold. Buti naman at hindi na siya bumalik. Pero hindi ako dapat magpakampante. Baka mamaya bigla na lang yung sumulpot dito. Ba't kasi ang tagal makahanap ng bahay ng kaibigan ni Dexter? Dahil sa pagkainip na nararamdaman, binuksan na lang niya ang TV. Sakto naman na balita ang palabas. Ayon sa reporter na naghahayag ng balita, isang lalaki di umano ang muntik nang mapatay ang mag-iina nito. Tila nawawala na raw sa tamang katinuan ang lalaki. Nahuli pa di umano ito na nagdanakaw sa mga biyena nito habang sinasabi na lalayo na sila ng kabit nito. Agad naman nakatawag ng pulis ang kaanak ng mga biktima at napatay ito ng mga pulis ng manlaban. Kakaiba ang naramdaman ni Aiza sa balita.
Kaya pinatay na lang niya yun at nagtungo na lang sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan, tumawag ang kaibigan niya. Ito ang nakaalam ng tungkol sa kanila ni Harold. Labis siyang nagulantang sa ibinalita nito na wala na di umano si Harold. Bigla niyang naalala ang balitang napanood sa TV. Hindi maaaring patay na siya. Bakit? Walang lakas na napaupo na lang si Aiza sa may upuan habang nanginginig ang buong katawan. Magdamag din siyang umiyak dahil sa sinapit ng lalaki. Palihim din siyang pumunta sa burol nito. Ilang araw nang wala lagi sa sarili si Aiza. Madalas tulala lang siya sa isang tabi. Nakukonsensya rin kasi siya sa nangyari kay Harold. Nakarating na rin ang balitang yon kay Dexter. Baliw na yata yung lalaking yun. Paano niya natin na pagtangkaan ang buhay ng mag-iinan niya? Mabuti na lang wala na kayo ng lalaking yun bago pa siya mabaliw. Oo nga eh. Nakakaawa naman yung pamilyang naiwan niya. Ang liliit pa ng mga anak niya eh. Nakakaawa nga talaga. Pero ano magagawa natin? Nangyari na. Hindi umimik si Aiza. Nang mapansin na tila naapektuhan ng dalaga sa kanilang pinag-uusapan, minabuti na lang na baguhin ni Dexter ang paksa. Oo nga pala. May nakita ng bagong bahay yung kaibigan ko sa isang maliit na baryo. Malayo sa karamihan ng bahay. Tsak na magugustuhan mo doon dahil wala kang kapitbahay. Hindi ka mag-aalala na pagtsismisan ka. Kailangan pa ba talagang lumipat ng bahay? Baka pwedeng dito na lang ako. Oh, bakit nagbago isip mo? Wala naman. Naisip ko lang na siguro hindi na kailangan lumipat pa ako. Dahil ba sa nangyari kay Harold? Kaya ayaw mo nang umalis dito? Nananantyang tanong ni Dexter sa dalaga. Hindi naman makaapuhap ng tamang sasabihin ng dalaga. Pakiwari niya na mga sandaling yon ay lutang siya. Umiwas na lang siya ng tingin sa lalaki para hindi nito mabasa ang nasa isip niya. Sa huli, ang desisyon pa rin ni Dexter ang nasunod. Ilang araw ay lumipat na sila sa bagong bahay na kanyang titirhan. Kakaiba ang pakiramdam niya sa bahay. Bago naman ang bahay at may malawak na bakuran. Malayo din sa mga kapitbahay. Parang ibang pakiramdam ko sa bahay na to. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko may paliwanag eh. Basta, ang bigat lang sa pakiramdam. Baka naman naninibago ka lang. Sanay ka kasing marami kang kapitbahay. Ako, gusto ko dito. Tahimik at walang abala sa atin. Hindi pa pwedeng maghanap na lang tayo ng ibang bahay. Mabigat talagang pakiramdam ko sa bahay na to eh. Di sige. Pero wag muna ngayon Kasi yung inutusan ko na maghanap ng bahay na to, umuwi ng probinsya. Kahit ako na lang ang maghanap. Di sige. Ikaw ang bahala. Baka ilang araw lang magbago pa yung isip mo at magustuhan mo rin dito tumira. Hindi yung sinagot ni Aiza. Inilibot pa niya ang paningin sa katamtamang laki ng bahay. Tiningnan din niya ang dalawang silid sa bahay na yon at maging ang banyo. Wala naman siyang nakikitang mali o pangit sa bahay. Sadya lang talagang mabigat ang pakiramdam niya sa lugar. Pagtapak pa lang ng mga paa niya sa bakuran, biglang nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mabuti na lang 2 gabi siyang sinamahan doon ni Dexter. Tinulungan din siya nitong mag-ayos ng mga gamit nila. Ang ilan ng mga nakakahunag gamit ay hindi na niya inilabas dahil lilipat din naman sila. O paano? Okay ka na ba rito? Kaya mo na mag-isa? Oo naman. Huwag ka mag-alala. Huwag mong kalimutan na lagi mong ilak ang pinto at bintana Huwag ka palang tatawag. Hintay mo ang tawag ko. Tanging pagtangon na lamang ang naging tugon ni Aiza sa lalaki bago ito umalis.
Nang maiwang mag-isa, naisipan na lang niyang magligpit ng mga natirang kalat at binuksan niya ang pinto para sana magtapon ng basura. Pero bigla siyang napata sa kinatatayuan. Sa harapan kasi ng pintuan ay naroon ang isang madungis na manika. Hindi na nagdalawang isip na damputin ni Aiza ang manika at isinama yon sa basurang itatapon niya. Sino naman kaya yung nakaiwan ng manika na to? Sobrang pangit naman at nandilimahid sa dumi. Diyan ka nababagay sa basurahan. Matapos may tapon ng mga basura, pabalik na sana si Aiza sa bahay nang matigilan siya sa pagakbang. Pakiramdam niya kasi parang may mga matang nagmamasid sa kanya. Bigla ring umihip ng malakas ang hangin. Napayakap na lamang siya sa sarili at saka nagmamadali ng pumasok. Kinabukasan, maaga siyang nagising kahit puyat. Dumiretso kagad siya sa kusina pero ganun na lang ang gulat niya nang makita ang maruming manika na itinapon niya. Nasa ibabaw yun ng lamesa. Ha? Paano nangyari yun? Itinapon na kita. Nilapitan niya yun at pahablot na kinuha sa ibabaw ng lamesa. Dinala niya yun sa labas at itinapon sa basura. Dama pa rin niya ang pangangatal ng buong katawan sa nararamdamang takot. Kinahapunan, dumaan si Dexter sa bahay. Agad niyang ikinuwento ang tungkol sa manika. Ano bang pinagsasabi mo? Drugs ka ba? Walang nakakatawa sa sinabi ko, no? At hindi ako kailanman gumagamit ng drugs. Okay, sorry naman. Biro lang naman yun eh. Yung tungkol sa manika, baka naman akala mo lang na itapon mo na pero nadala mo pala dito ulit sa loob ng bahay. Hindi pa nipapasok sa loob ng bayang maruming manika na yon. At isa pa, sigurado ako na itinapon ko na yun sa basurahan. Tingin ko, masyado ka lang stress. Ba't hindi ka muna mag-relax? Sino ba naman ang hindi may stress, no? Unang gabi ko pa lang dito may kababalagan na kagad na nangyari. Okay, sige. Ganito na lang. Sasamahan muna kita ngayong gabi. Okay ba yon? Sigurado ka? Paano yung asawa mo? Baka magduda yon. Bakit hindi ka umuwi? Ako nang bahala. Mamaya tatawagan ko siya. Nawala naman ang takot na nararamdaman ni Aiza. Naging panatag na rin siyang kumilos dahil nariyan lang si Dexter. Naulinigan pa niya itong kausap ang asawa at nagdadahilan kung bakit hindi makakauwi ng gabing yun. Habang naghahapunan, napasulyap bigla si Aiza sa may bintana. Mabilis na gumapang sa kanyang katawan ng kilabot. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanya. Agad naman siyang dinaluhan ni Dexter. Oh, bakit? Anong nangyari? Natataranta na rin si Dexter dahil hindi niya alam ang nangyayari sa babae. Kita kasi sa mukha nito ang matinding takot habang mayroong itinuturo sa labas ng bintana. Nang sundan niya ang itinuturo nito, wala naman siyang nakita na ano paman. Kita ko si Harold. Aguan, nakatayo siya doon. Wala naman ah. Baka guni-guni mo lang yon. Sigurado ko, siya yung nakita ko. Nanlilisik ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Galit siya sa akin. Kaya siya nagpapakita. Wala na si Harold. Ano ka ba? Patay na siya. Kaya imposible na magpakita pa siya. Baka minumulto na niya ako. Dahil ipinagpalit ko siya sa iyo. Walang multo ano? Hindi yun totoo. Niyakap pa ni Dexter ang babae para makalma ito. Nanginginig pa ang katawan nito sa matinding takot. Ilang minuto pa ang kanyang pinalipas bago iwan ito sandali para tingnan ang labas ng bahay. Wala naman siyang nakita na tao. Iginala pa niya ang paningin sa buong paligid. Tanging mabining hangin at kadiliman ng gabi ang sumalubong sa kanya. Pinuntahan din niya ang bintana kung saan nakita ni Aiza ang sinasabi nitong multo ni Harold. Pabalik na siya nang mapansin ng mga bakas ng paa. Hindi naman umulan pero may bakas ng putik sa banda roon.
Bago pa siya makapag-isip ng konklusyon, muli na namang sumigaw ng malakas si Aiza sa loob ng bahay. Natataranta na namang bumalik siya sa loob ng bahay. Naabutan niyang nakasalampak ang babae sa sahig habang umiiyak. Agad namang lumapit dito si Dexter. Anong nangyari? Ayan na naman ang manika. Nasundan ng tingin ni Dexter ang tinuturo niya. Isang madungis na manika ang nasa sofa at nakaharap sa kanila. Kahit siya ay nakakaramdam ng kilabot sa katawan, para kasing may kakaiba sa titig ng manika sa kanila. Paano nangyari na nandito sa loob ng bahay ang manika? Sabi ko naman sa iyo nakakaiba ang manikang yan. Itapon mo na ulit yan sa basurahan. Sabi mo nga bumabalik rin ng manikang yan eh. Hayaan na lang muna natin dito. Ha? Ano kaya lang dito? Kita mo nga ang takot ko sa manikang yan Akin na nga yung manikang yan. Oy, bakit? Anong gagawin mo? Hindi tumugon si Aiza sa kanya. Nagmamadali ito na nagtungo sa kusina habang dala ang manika. Kumuha ang dalaga ng gunting at ginupit-gupit ang manika. Yan, agi sa'yo. Tingnan ko lang kung makabalik ka pa. Tinatakot mo pa ako Ayan ang bagay sa'yo. Hindi niya tinigilan ang manika hanggat hindi ito nagkapira-piraso. Si Dexter naman ay nakatayo lang at tahimik na nakatingin sa kanya. Nang makontento na sa kanyang ginawa, tsaka niya yun itinapon sa basurahan. Mabuti pang magpahinga na tayo. Sa tingin mo kaya makakatulog ako ng mahimbing pagkatapos ng mga nangyari? Alam kong mahirap pero hihingi tayo ng tulong sa nakakaalam sa ganitong pangyayari. Ayoko na sa bahay na to. Umalis na lang kasi tayo. Huwag ka mag-alala. Nagpapahanap na ako ulit ng malilipatan mo. Salamat. Kung wala ka sa tabi ko baka masiraan na ako ng bait. Hoy, huwag mong sabihin yan. Huwag kang papatalo sa nararamdaman mo. Malalampasan rin natin to. Baka hindi matahimik si Harold kaya bumabalik siya para gumanti sa akin. Sigurado kung hindi siya. Walang bakas ng paang multo. Ha? Anong ibig mo sabihin? May nakita kasi akong bakas ng paa sa labas ng bintana. Tingin ko may nananakot lang sa'yo. Naisip ko din ngayon na baka siya din yung nagpapasok ng manika dito sa bahay. Yung ba sa palagay mo? Pero iba talaga yung pakiramdam ko sa bahay na to Lalo na ngayon. Basta konting tiis pa. Makakalipat ka rin sa lalong madaling panahon. Lumapit si Dexter sa dalaga. Hinagka nito sa noo bago niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, ayaw sana munang umalis ni Dexter dahil nag-aalala sa kanya. Pero walang tigil ang pagtawag ng asawa nito. May sakit di umano ang kanilang anak at tinahanap siya. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Kailangan ka ng anak mo. Sigurado ko ba na ayos ka lang na mag-isa dito? Oo naman. Araw pa naman O sige, susubukan kong bumalik mamayang gabi. Kahit araw, maglaka pa rin ang pinto at ng bintana. Marahang tumango si Aiza. Hinatid pa siya sa labas ng lalaki at tinanaw pa niya ang papalayong sasakyan nito. Akmang babalik na siya sa loob nang matanaw ang isang figura sa di kalayuan, sa ilalim ng puno. Natitiyak niyang babae yun. Puro itim ang kasuotan nito maging ang belong nakatakip sa mukha nito. Natitiyak niyang nakatingin ito sa kanya. Nagbigay na naman yun ng kakaibang kilabot sa kanya. Inalisan niya ang paningin sa taong yun at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Sino kaya yon? Wala na yatang araw na hindi ako matatakot sa bahay na to. Mabuti pa nga tawagan ko na lang yung kaibigan ko para samahan ako dito. Kinuha na lang niya ang cellphone para tawagan ng kaibigan. Sa kasamaang palad naman, hindi ito maari dahil abala sa trabaho at nalalayuan din sa bago niyang tinitirhan.
Kung sa bahay daw niya ito manggagaling, malamang na malate ito sa trabaho. Nauunawaan naman niya ang kaibigan. Mahalaga rito ang trabaho nito dahil ito ang bumubuhay sa pamilya. Nilakasan na lang ni Aiza ang loob. Nang sumapit ang gabi, marami siyang ingay na naririnig. Isa na roon ang pagtawag sa pangalan niya ni Harold. Nagtakip na lang siya ng tenga. Anan mo na ako! Para mo nang awa! Wala akong kasalanan sa nangyari sa'yo! Kinuha niya ang kumot at nagtalokbong habang nakabuluktot sa loob noon. Habang nanginginig sa takot, nakarinig siya ng mga yabag na pabalik-balik sa kwarto niya at munting hagik-hik ng tila nagmumula sa isang bata. Buong gabi na halos mabaliw-baliw siya. Nadatnan siya ni Dexter na magulo ang buhok. Nangingitim ang ilalim ng mga mata, tanda na hindi pagkakatulog. Tulala lamang siya sa isang sulok. Nag-aalala na nilapitan siya ng lalaki. Anong nangyari sa'yo? May nangyari ba habang wala ako rito? Hindi niya ako tinitigilan. Gusto niyang pagbayaran ko ang mga kasalanan ko sa kanya. Ako ang sinisisi niya sa pagkamatay niya. Ano bang sinasabi mo? Si Harold na naman ba? Oo, siya. Wala nang iba. Kahit saan ako magtago, hindi niya ako tinitigilan. Gusto niya siguro akong mabaliw at sumunod sa kanya para magkasama na kami sa kabilang buhay. Huwag mo sabihin yan. Hindi ako papayag na pati ikaw mawala, no? Anong gagawin natin? Natatakot ako. Konti na lang, para na ako mababaliw eh. Biglang tumayo si Aiza at kinuha ang manika. Namilog naman ang mga mata ni Dexter sa gulat. Natitiyak niya kasi na ang manikang yon ay ginupit-gupit nito nung naroon siya. Paano nangyari na nabuo ulit yung manika na yan? Yun nga, hindi ko alam. Ang alam ko lang may buhay ang manikang ito. Tinatakot niya ako lagi. Kinuha ni Dexter ang manika sa kamay niya at nagpunta sa kusina. Naghanap siya ng posporo at gas. Sa ilalim ng lababo niya nakita ang mga hinahanap. Lumabas din siya ng bahay habang naguguluhan na nakasunod sa kanya ang dalaga. Anong gagawin mo? Susunugin ko ang manika na to para tapos na problema natin. Hindi nakaimik si Aiza. Tahimik lang siyang nakatingin sa ginagawa ng lalaki. Inihagis nito ang manika sa lupa at saka binuhusan ng gas. Sinindihan na rin niya ito pagkatapos. Sabay pa nilang minasdan ang pagkatupok ng manika pero nagulat si Dexter nang biglang humiyaw ang dalaga na tila nasasaktan. Oh, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Ang init! Ang init! Susunog ang balat ko! Nagtataka naman si Dexter sa naging tugon nito. Hindi niya rin malaman kung saan nahawakan ng dalaga. Nagpupumiglas kasi ito tuwing lalapitan niya at hahawakan. Ako! Nasusunog ako! Tulong! Ha? Anong gagawin ko? Napapasabunot na lang sa sariling buhok si Dexter. Habang nakasunod sa dalaga na parang kitikiti sa likod. Ilang sandali lang, tumigil na rin si Aiza. Noon lang napansin ni Dexter ang mga palto sa buong katawan nito na tila nasunog. Sabay pa silang napatingin sa matandang lalaki na binuhusan ng tubig ang manika. May kasama itong batang lalaki. Dinampot pa nito yun at saka sumulyap sa kanila. Sino ho kayo? Napadaan lang ako nang marinig namin ang sigaw ng kasama mo. Ako nga pala si Tasio at ang apo kong si Noel. Paanong nangyari na... ang ibig ko sabihin bakit nyo inapula yung apoy sa manika? Sadya talaga namin sinusunog yan Kung nagkataon na hindi kami dumating, malamang kasabay ng pagkatupok ng manika ay ang pagkatupok din na kasama mo. Oh, anong ibig niyong sabihin? Ang manikang ito at ang kasama mong babae ay iisa. Oh, ano bang pinagsasabi niyo? May sira yata kayo sa ulo Nanganganib ang buhay na kasama mo
kung hindi natin mapipigilan ang sakunang darating sa kanya. Tigilan nyo na nga po pagsasalita na kung ano-ano. Tinatakot nyo lang kami. Hindi ako nananakot, iho. Tingnan mo mga sugat niya. Katulad ng pagkasunog ng manikang ito. Ganon din ang nangyari sa kanyang balat. Nilingon ni Dexter ang dalaga sa kanyang tabi. Kita sa mukha nito ang iniindang sakit. Sinulyapan rin niya ang mga sugat nito na halos buong katawan. Nasunog rin ang buhok nito. Kailangan kita madala sa ospital para magamot ang mga sugat mo. Hindi makakatulong sa kanya ang doktor. Maaari ko siyang tulungan. Hindi niyo ba nakikita yung kalagayan niya? Doktor lang o makakatulong sa kanya. Inalalayan na ni Dexter ang dalaga para makasakay sa kanyang sasakyan. Bago umalis, nagpahabol pa ng sasabihin ng matandang lalaki. Nariyan sa kakahuyan ng bahay namin ng apo ko. Kapag nagbago ang desisyon niyo, puntahan niyo lang ako. Pero kailangan niyong magmadali bago mahuli ang lahat. Hindi na yung pinansin ni Dexter. Ang dalaga naman ay hindi maalis ang paningin sa matandang lalaki. May pakiramdam kasi siyang matutulungan siya ng matandang lalaki. Pagdating sa ospital, agad naman siyang inasikaso ng doktor. Ginamot ang mga sugat niya at niresitahan din siya ng mga gamot. Pinauwi rin sila pagkatapos. Pagdating sa bahay, doon lang binuksan ni Aiza ang nangyari kanina. Paano kung totoo yung sinasabi ng matandang lalaki? Hindi naman natin siya kilala eh. Bakit ka maniniwala sa kanya? Paano mo ipapaliwanag yung nangyari sa akin kanina? Yung nararanasan kong kababalagan dito sa bahay. Ang pagpapakita ni Harold. Kaya nga iaalis na kita dito sa bahay na to para matapos na. Hindi ganun kadali yun. Nararamdaman ko kahit saan ako magpunta. Lagi tayong susundan ng kababalagan na ginagawa ni Harold. Hindi niya tayo titigilan. Buti sana kung nandito ka lagi sa tabi ko. E di sasamahan kita hanggang makalipat ka ng bahay. Paano kung hanapin ka ng asawa mo? Magaling na ba ang anak mo? Huwag na silang isipin mo, no? Ako nang bahala sa kanila. Bahala ka. Pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Para bang may humihigop ng lakas ko. Eh wag mo kasing isipin yan. Maging positibo ka lang. Paano? Puro na lang kamalasan na nangyayari sa akin. Siguro, parusa na sa akin to. Karma na to ng mga nagawa kong kasalanan. Mabuti pag magpahinga ka na lang muna. Ako nang bahala sa hapunan natin. Sige na. Matulog ka muna. Tahimik namang sumunod si Aiza. Inihatid pa siya ng lalaki sa silid. Nang makitang maayos na siya ay saka ito lumabas. Nagulat pa si Dexter na makitang nasa may sala ang manika na muntikan na niyang masunog. Ginagawa ng manikang to dito. Hoy, kung ano ka man o kung kahit na sino pa ang nagpapagalaw sa'yo. Hindi mo kami mapaghihiwalay ni Aiza. Akin lang siya. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Dinampot niya yun at saka inilabas ng bahay. Balak sana niyang sunugin yun pero natigilan siyang bigla. Biglang pumasok sa isipan ang mga sinabi ng matandang lalaki. Sa huli, hinayaan na lang niya ang manika sa labas. Pagpasok niya, ganun na lang ang takot na bumalatay sa kanyang mukha. Naroon kasi sa sofa ang manika. Paanong nangyari yun? Sinong kausap mo? Oh, bakit ka lumabas ng kwarto mo? Narinig ko kasi na lumabas ka. Ba't nandito yung manika na yan? Eh yun nga eh. Nagtataka ako kung paano nakabalik dito sa loob ang manika na yan. Eh inilabas ko na yan. Baka nga totoo ang sinasabi ng matandang lalaki. Yung manika at ako ay iisa. Eh yan ka na naman eh. Naniniwala ka na naman sa mga sinasabi ng matandang yun. O sige nga, paano mo ipapaliwanag ang nangyari? Ewan ko kung paano ipapaliwanag. Pero nasisiguro ko, merong sagot sa lahat ng nangyari ngayon.
humingi na tayo ng tulong. Sa pari kaya o kahit kanino. Oo, hihingi tayo ng tulong. Bukas na bukas din. Mahigpit na yumakap si Aiza sa lalaki na ginantihan rin ito ng mahigpit na yakap. Napasulyap si Dexter sa makina na nakaharap sa kanila. Hindi niya tsak kung guni-guni lamang niya na makitang biglang nanlalim ang mga mata nito. Ipinilig na lang niya ang ulo at pagtingin niyang muli sa manika, wala na yung ekspresyon sa mukha. Sa kalagitnaan ng pamamahinga ng dalawa, nabulabog sila sa ingay sa may sala. Sabay pa silang bumangon. Anong ingay yun? Dito ka lang. Titingnan ko yung mga nangyayari sa labas. Baka mamaya pinasok na tayo na masasamang loob. Nakaramdam naman ng pangamba si Aiza nang lumabas ang lalaki. Tumayo na rin siya at nagpalakad-lakad sa buong silid. Samantala, nalalabasan ni Dexter ang sala na nagkalat ang mga gamit at ilan sa mga ito ay nabasag at nasira. Napasulyap siya sa papuntang kusina. Naririnig niya ang matitinis na hagikik na parang sa bata. May kung ano ring nababasag doon. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagakbang. Kulang na lang ay lumabas ang puso niya sa matinding kaba na nararamdaman. Ang manika ay nagkaroon ng buhay. Lahat din ng gamit sa kusina ay nasa sahig at lahat ay basag. Parang ipinako na rin sa kinatatayuan si Dexter nang biglang lumingon sa kanya ang manika. Nanlilisik ang mapupulan nitong mga mata. Halos mabuwal siya at paatras na bumalik sa pinanggalingan. Napaigtad na siya nang marinig ang malalakas na tili ni Aiza. Nagkabanggaan pa sila sa may sala nang bigla itong lumabas ng silid. Malis na tayo rito. Nandito si Harold. Papatayin niya tayo. Sa kusina, yung manika, nabuhay! Sabay pa silang napalingon nang makarinig ng papalapit na yabag. Hinawakan ng maigpit ni Dexter ang kamay ng dalaga at hinila na niyang palabas ng bahay. Pasakay na sila ng sasakyan nang maalala na nasa lupa ng bahay ang susi. Sa kakahuyan tayo. Nandun ang bahay ni Mang Tasyo. Ha? Anong gagawin natin doon? Hingi tayo ng tulong. Siya makakatulong sa atin. Napasunod na lang si Dexter sa dalaga nang hilahin siya nito. Ilang minuto rin ang kanilang itinakbo. Mabuti na lang maliwanag ang buwan ng gabing yon, kaya nakikita nila ang daan. Ramdam din nila ang mga yabag na sumusunod sa kanila. Sa pagmamadali, napatid ang paa ni Aiza sa nakausling ugat ng puno. Oh, ayos ka lang ba? Bubuhatin na kita. Mauna ka na sa bahay ni Mang Tasyo. Tsaka mo na lang ako balikan. Hindi maaari, no? Hindi kita pwedeng iwan dito. Bubuhatin na kita. Bago pa siya mapangko ni Dexter, isang nilalang ang bigla nalang lumitaw sa kanila. Isang nilalang ang bigla nalang lumitaw sa kanilang harapan. Isang sigaw ang kumawala kay Aiza. Tila gusto na niyang takasan ng ulirat sa mga nangyayari. Si Harold nakatayo sa harapan nila habang nanlilisik ang mga mata. May dugo pang umago sa ulo nito na pumuno sa buong mukha nito. May binibigkas ito na hindi nila marinig. Lumayo ka, kampo ng dilim! Sa ngalan ng Panginoon na pinakamakapangyarihan sa ibabaw ng lupa! Inuutosan kitang bumalik ka sa pinanggalingan mo! Umungol si Harold na tila nasasaktan habang nakataas sa mga kamay na tila nasisilaw sa hawak na medalyon na matandang lalaki. Umatras yun hanggang mawala sa dilim. Pinulot naman ni Mang Tasyo ang manika sa lupa bago lumapit sa kanila. Alam kong darating ang sandaling ito. Mabuti pang sumama na kayo sa bahay. Nagkatinginan pa ang dalawa bago sumunod sa matandang lalaki. Isang maliit na kubo ang tirahan ni Mang Tasyo at apo nito. Nadatnan nilang mahimbing na natutulog ang bata sa maliit na katre sa sulok. Pwede po bang ipaliwanag niyo yung nangyayari? Naguguluhan kami kung anong klaseng elemento ang kinakaharap namin eh.
paano nangyari na nagpapakita pa rin sa amin si Harold patay na siya? Hindi na siya ang dating Harold. Pinapakilos na lamang siya ng kadiliman. Pero bakit? Hindi po namin maintindihan. Isa lang ang nakikita ko. Matindi ang pagnanasa niyang makasama ang babaeng mahal niya. Ginagawa niya ito para tuluyang mabaliw ang kasintahan mo at kitlin nito ang buhay niya. Yun lang kasi ang paraan para magkasama sila sa kabilang mundo. Yun ang kanyang paniniwala. Isang uri ng sumpa mula sa mga sinaunang mangkukulam ang paraan niya. Bihira lamang ang nagtataglay ng ganito. Matagal na panahon na rin ang may gumawa nito. Halos lahat ng may taglay na ganitong kakayahan ay naglaho na sa mundo. Ang huling mangkukulam na kayang makipagtalastasan sa prinsipe ng kadiliman ay mula sa aking angkan. Kung ganun po, ang pamilya niya ay may lahing mangkukulam? Maaaring ang mga ninuno niya. Marahil ay kailangan lang niya madiskubre ang kakayahan niyang yon. Ano po ang dapat namin gawin? Ako na ang bahala, iho. Sa ngayon kailangan muna nating magamot ang kasintahan mo. Sabay pa silang napatingin kay Aiza na kanina pa tahimik na nakikinig sa usapan nila. Nagulat si Dexter at napatitig ng husto sa dalaga. Tinubuan kasi ng mga sugat sa buong katawan ng dalaga. May masangsang din na amoy na lumalabas dito. Mahal, lumalala ang kalagayan mo. Bakit ganito? Ano to? Huwag ka matakot. Tutulungan tayo ni Mang Tasyo. Oo, iha. Ako na ang bahala sa iyo. Magtiwala ka lang at manalig na malalampasan niyo ang pagsubok na to. Kahit nakakasulasok ang amoy na lumalabas sa katawan ng dalaga, niyakap pa rin ito ni Dexter para aluin. Isang ritual ang ginawa ni Mang Tasyo. Makailang beses din namatay ang mga sinindyang kandila na matandang lalaki. Kahit wala namang hangin, umuusal din ito ng mga salitang Latin. Tila nakikipagbuno ito sa isang nilalang na hindi nila kauri. Makailang beses din nagpakita ang imahe ni Harold sa kanila hanggang inalisan ito ng maskara ni Mang Tasyo. Nakakatakot ang totoo nitong anyo. May 2 sungay ito at mabalahibo ang buong katawan. Sa sobrang takot, nawalan ng malay si Aiza. Ako ang hanapin mo! Tayo ang magtaas! Ibabalik kita sa pinanggalingan mo! Patuloy ang pakikipagtagisan ni Mang Tasyo sa halimaw na nasa kabilang harapan. Sa huli, ang mabuting hangarin pa rin ng matanda ang nagwagi. Patuloy na lumipas ang 1 buwan. Kasalukuyang nasa terminal ng bus sina Dexter at Aiza. Sigurado ka na ba sa plano mo na umuwi na lang sa inyo? Oo, sapat na ang nangyari para mapagtanto ko yung mga mali kong nagawa. Mahalin mo ang pamilya mo higit kanino man, ha? Huwag mo nang sasaktan ulit ang asawa at anak mo. Ako naman, magbabagong buhay na. Oo, nagsisisi na rin ako sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Ay, sige, mag-iingat ka sa pupuntahan mo, ha? Sa huling pagkakataon ay niyakap ni Dexter ang babaeng pinakamamahal. Mahirap man pakawalan nito, pero batid nilang yun ang tamang gawin. Sa mga nangyari, isang aral na yun sa kanila na huwag nang muling papasok sa bawal na relasyon. Wakas! Kailangan muna magpalamig.